Lahat ng mga alipores ni Lisa Tagas, ang sabi sa akin, Marlica, sobra ka na daw. Sobra ka na, lahat ini-expose mo na. Kita ko, Erwin, mukhang ano daw, mukhang nagmumukmuka. Okay, so pag-usapan natin pa rin si Erwin kasi mga palangga, may bago tayong news, okay? May bago tayong balita. Unang-una, pinotakti ako ng mga trolls ng Malacanang, ng mga, nila Tulfo, mga trolls nila. Hi, Laline Garcia. Bakit ka mo ako pinotakte? Kasi ba naman yung nagko-comment dyan? Uy, Abante News Online, thank you. Ang ganda-ganda ko dun sa mga nyo. Ang ganda-ganda ko dun sa inyong mga pinopost. I like the antipara, I love it. Alright, here we go, darling. Ayan, may post ng bago ang Abante News Online. Kaya naman nagpa-I love you naman ako sa, okay? Ayan, ang ganda-ganda ng antipara ko dyan. Kung mapapansin mo, puro trolls yan palangga. Pinotakti ako dyan ng bonggang bongga. Punta tayo sa Abante News Online. Okay. So, puro talaga. Sabi nitong isa, alright. Ito. Tignan natin ang mga nagputakti sa akin. Sabi ng isang, tawag dito. Okay. Grabe yung mga ano nila. Pero yung mga trolls nila. O, di ba? O, hindi yan Pilipino. Sabi nitong troll na ito, okay, sabi niya, pahiya ngayon si Maharlika. Nagpunta ka sa Amerika para makabingwit ng AFAM. Nakakaloka talaga ang mga ni Lisa Tanas, ang kanilang mga trolls. Ayun, itong isa katulad dito, inatake talaga ako ng bongga-bongga, 6 friends. Tignan mo, yung narrative nila, ayan, 6 friends. Ang dami, mga palangga. Okay, tapos yung isa, ito, 27. Tignan mo yung mga pangalan nila. Talagang wala, mga nakalock ang profile, or aso. Ito sa isa, Okay. Itong mga, sabi ng isa, sabi ng isa, Del Pilar Antonio, di ba? Yak, sabi ganun, Maharlika. Ano yun, sabi niya? Pati dangal, papunta lang ng Amerika. So, ang dami talaga, pinatakti ako, ang daming trolls, grabe yung bangag na administrasyon na ito. Di ba? Ibalik niyo yan kay Erwin Tulfo. Kayong mga trolls, well, I totally understand. Tagutom kayo, lalo na sa Pilipinas. Maintindihan ko kasi nga, ang taas ng presyo ng bilihin, ang sili, magkano? 1,000 pesos per kilo. Ang kamatis, 20 pesos isa. Magkano ba? 20 pesos, 30 pesos. So ngayon, maintindihan natin yung mga trolls kasi tagutom sila at talagang kapit sila sa patalim. Dahil, kaysa naman mawalang malamon ng kanilang mga pamilya, so talagang kapit sila sa patalim. Where in fact, ang sinasabi nila na tawag dito na na salot sa bayan o kung ano pa mga sinasabi sa akin, ay mismo itong pinagtatanggol nila na si Erwin Tulfo, si Erich Sylvester. Alam niyo ba, mga hitad, ang eksenang naganap, napag-alaman natin na ayaw pa sana i-let go ni Erich Sylvester ang kanyang US passport. Siyempre nga naman mga palangga, ang daming pwede niyang maging benefits dyan sa pagtanda niya, yung social security niya. Okay, dali. May titignan lang ako. Okay, yung kanyang shout out kay aking palangga, si Nancy Trinidad na nagmamaganda, na laging gising, na nagbabantay dito. So ngayon, mga palangga, ayaw niya kasi i-let go yung mga benefits niya. Kung may benefits sa military, at anong taon na siya, ay wala pa siya sa Social Security. So, pwede siyang makatanggap ng Social Security benefit. So, napag-alaman natin, up to the last minute pala, mga kababayan, ayaw talaga niyang i-let go ang kanyang US passport. Okay? At ito ay alam ni Marcos Jr., ni Tambalusos, ni Lisa Tanas. Okay? Bakit kamo? Tignan natin yung mga date. Alright? Tignan natin yung mga date.
doon sa article na inilabas dito na kung saan na bypass yung appointment ni Sylvester, ni Erich Sylvester, darling. Lumalabas na sinasabi niya dito, okay, dahil lang okay, sinasabi niya na nakuha daw niya noong 1988 ang kanyang American naturalization. Based on that article, makikita nyo naman dyan if you Google. So, 1988, tignan nyo yung timeline. So, nung nung hinihiring siya to confirm yung kanyang appointment as Secretary of DSWD, sinabi niya doon sa Commission on Appointments, sa hearing na yon, na 1988 niya nakuha ang kanyang American naturalization. Pero mga kababayan, dito sa letter, okay, from the embassy, okay, where is it, darling? Okay. Pero dun sa letter na pinost natin mula sa embassy, mga kababayan, ay una niyang nakuha yung kanyang, nag-apply pala siya ng passport noong 1991. Okay? So, magulo talaga. Kasi pinanganak siya 1963, 'di ba? Ang original niyang kapananganakan ay 1963 sa Leyte. Tapos sa Hawaii, sinabi niya pinanganak siya as Sylvester, Erich Sylvester, 1965, December 30, 1965. Then yung sa Tacloban naman ay August 6, 1963. Ngayon, eto na nga. So, doon sa article na binasa ko kanina, 1988 daw siya naging American or natural citizen. So, 1988, 99, 1991. So, based on the documents coming from the US Embassy, ito yun yung pinost natin. Ayan, di ba? Yan. So, nakalagay dito, 1991 siya nag-apply ng US passport. So, talagang si Erich Sylvester ay nagnakaw talaga siya ng identity. Kasi ang palabas niya dito, ang sinabi niya pala, doon sa kanyang vlog, na pumunta siya ng Amerika as tourist, 'di ba? Talagang nagsusuntukan yung mga information. So meaning, kung 1988 sinasabi niya na-acquire na yung kanyang naturalization, 'di ba? Pero nakalagay doon doon sa letter ng embassy, 1991 siya nag-apply sa kanyang US passport. So, ang gulo-gulo talaga. Nagsisinungaling talaga to si Erich Tulfo. Pero fast forward na tayo. Ito ang nakwento sa atin ng puting ahas. By the way, tina-target na nila ako talaga lahat. Lahat ng mga alipores ni Lisa Tagas. Ang sabi sa akin, Marlica, sobra ka na daw. Sobra ka na, lahat ini-expose mo na. Anyway, hindi naman ako unang nag-expose nito. Na-forward lang sa akin ang information ng mga puting ahas. Actually, hindi ako. Marami na ang nag-post before me. Then anyway, napag-alaman natin, ang sabi sa akin ng aking mga palangga sa Malacanang, shout out, maliban kay Butod, kay Lisa Tanas at kay Bangag na kidnapper smuggler. Naku, mga kababayan, na-target na lola ninyo. Okay, to the last minute, ayaw daw ni Erich Sylvester na i-let go yung kanyang ang kanyang passport. True enough. Why? Binalikan ko yung date. May 2022, kahit tignan nyo dyan sa mga article dyan sa media, May 2022, nagsalita na sa media ang Office of the President, ang mga bangag, na i-appoint si Erwin Tulfo sa DSWD. Okay, tandaan nyo May 2022. So, nung August 3, June, like after a month na umupo na si Bangag, nag-take na ng oath si Erich Sylvester. August 3, 2022. Okay? Dito sa dokumento na to, the reason why na i-revoke o ni-revoke ng US Embassy, ng US government, ang US passport ni Erich Sylvester
through investigation. Kasi may nag-report sa kanila about kay Tulfo. Kaya naman, ni-require, sinulatan nga si Tulfo, yung binasa natin noong nakaraan, na i-surrender ang kanyang US passport at ang kanyang social security card, which is sinurrender naman niya ng maayos. O, di ba? Bait-bait niya. Sinurrender niya ng maayos, tanginang yan. Okay, listen to the years, listen to the dates. Okay. Ang nangyari pala dyan, mga palangga, di ba? Ang sabi dun sa letter, October 11, 2022, tanda, October 11 lang, 2022, ni-revoke ng US government. Pakita ko muna, para maggalinawan tayo at di nagkakarambol-rambol yung mga statement ba? Mga statement na to, giatay. So, June pa lang, actually, June pa lang mga palangga, nire-request na dan, may nag-chu-chu. Syempre, na-point siya as cabinet secretary, di ba? May nag-inform sa US Embassy na ito nga patungkol kay Erwin Tulfo na in-appoint ni si Eric Sylvester na in-appoint sa DSWD. Maybe you can take a look at his record kasi US citizen siya, da. So, eto na nga mga hanash. So, eto papakita natin yung date. Ang sabi dito, pakita ko to ulit kasi I think sa Facebook, Embassy of the United States of America in Manila, Philippines. I, Erwin Tulfo, aka Erich Sylvester Tulfo, acknowledge the receipt of my US passport revocation letter on October 11, 2022. Ayun naman pala, gipirmahan naman yan ni Dodong. Ayan, may pirma yan ni Dodong ha. Teka natin. Ayan ang signature ni Dodong. Ayan, October 11, 2022. See that? Kaya sabi ko, pakinggan nyo yung mga dates. So, sabi dito, I, Jose Luis Rey, personally delivered the passport revocation letter to Erwin Tulfo or aka Erich Sylvester and witnessed his signature on this receipt in the Manila, Philippines, October 11, 2022. Ayan, may pirma yan, mga palangga. May pirma. Okay, sabi dito, okay, Republic of the Philippines, City of Manila, Embassy of the United States of America, subscribed and sworn on before me this 11th day of October 2022. Ayan uli ang petsa, mga hitad. Maliwanag yan 2022. So, balik tayo dito sa mga isinulat kong dates. Sa makatuwid, datapwat, kagalang-galang na hukom, kagalang-galang na hukom, tama ang ating impormante na to the last minute, ayaw i-let go ni Eric Sylvester ang kaniyang naturalization at ang kaniyang US passport sa kadahilanan ng mga benepisyo na pwede niyang makuha sa kaniyang pagtanda. Bakit kamo? Ulitin natin, May 2022, sinabi ni Bangag na okay, appoint ko si Erwin sa DSWD. Dapat, alam mo, kung maintindihan ko pa alam mo, Erwin, ang ginawa mo dapat, alam mong nanalo na si Bangag, alam mong masisilip tayo sa'yo to, ikaw na yung nagpusa na nirenounce mo yung citizenship mo, sinurrender mo yung passport mo. The problem with you, sugapa ka, ganid ka, matakaw ka, masiba ka. Why? May 22, sinabi na ni Bangag. Kasi kung ako, like sa case ko, di ba, Amerikana ako, di ba? Amerikana, Filipino-American. Kasi pwede ka mag-assume ng office as long as i-renounce mo yung citizenship mo. The reason why hindi ako tumanggap ng appointments nung panahon ni Pangulong Duterte, even may mga nag-o-offer sa akin, kasi ayokong i-renounce yung citizenship ko. Dahil I'm not ready for that, dahil ang mga Adjonakis, and my life is here. Okay? At nasa batas naman ng Pilipinas, at ino-honor naman yan yung dual citizenship. You know, ang pagiging PhilAm. Kaya nga, you know, may konyo-konyo according to the Republic of the Philippines. So, di ba, ganun yung mga Tulfo. Akala mo kung sino. So,
Mga kababayan, tumpak, planga, kabog sa banga, ang ating mga informante na to the last minute, sabi niya, palangga, sabi niya na gano'n, talagang ayaw sana i-let go ni Eric Sylvester ang kanyang US citizenship. Hindi pa nagtatapos ang kwento natin. Why, darling? Tandaan nyo, May 2022, in-appoint ni Bangag, hindi pa in-appoint, sinabi na i-appoint siya. August 3, nag-take siya ng oath sa DSWD. It just so happened na bypass ang lolo ninyo. Kaya naman, ang ending, nagpahinga muna ng for a couple of, I think, weeks ba or month. So kaya, ang sabi ni Bangag doon, okay? Hindi, bago ko muna sabihin yung sinabi ni Bangag. So ang ginawa pala ni Eric Sylvester, mga kababayan, dahil nga, opisyal na siya ng gobyerno eh. Okay? Kailangan niyang, I don't know kung anong mission niya, na sa Amerika. So para hindi siya masilip ng mga mata ng aking mga palanggang, mga Amerikano, dyan sa US Embassy, ang ginawa niya, nagpretentious siya, na deadma siya, hindi niya ginamit yung kanyang US passport. Siyempre, masisilip nga naman siya. In-appoint siya as cabinet secretary, then gagamit siya ng US passport. So, kung ano ang ginawa ni Erwin, dito pala yun, hindi ko to naipaliwanag. Kung di ako tinawagan ng ating putingas, dito pala papasok. Ng September 14, 2022, based doon sa letter na pinresent natin, mga palangga, ay nag-apply siya ng G2 visa. G2 visa, ito yung mga visa na ginagamit ng mga politiko. Meaning, magdeded na pala siya na patay mali siya muna siya, hindi niya gagamitin yung kanyang US passport at nag-apply siya ng G2 visa para hindi siya masilip. We're talking September 14, 2022. Na-revoke yung kanyang US passport October 11, 2022. Pinakita natin. Okay, tignan natin uli ang mahiwagang impormasyon. Okay? Para mapatunayan natin sa inyo kung si Marleka, baka ni Marleka na nagbuang-buang lang ba? Giatay na unsaman mo. Okay. Here we go again. Okay. Ang sabi dito ng letter ng US Embassy, an investigation revealed that Eric Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965. Based on investigation. In Hawaii, sabi niya, in Hawaii, is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on, not pala August 6, sorry, nagkamali ako, August 10, 1963, in the Tacloban City, Leyte, Philippines. Sabi pa nga dito, in fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in Philippines and you obtained your US birth certificate by fraudulent means. Okay? Fraudulent. Ninakaw nga eh. Ito, listen to this. Lastly, on September 14, 2022, you were issued a G2 visa as visa, and on your US visa application, you admitted that in fact your birthplace is in Tacloban, Leyte. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, US passport number 566701788 is revoked pursuant to US Constitution. Ipapaliwanag natin. At according to our source, wala talaga siyang balak i-let go. Kasi akala niya makakalusot siya. Nakita niyo yung date? Inimbestiga na siya. So, meaning, ang dahilan kung bakit na-revoke ang kanyang US citizenship, kasi na-checkmate siya. Nung nag-apply siya noong September 14, 2022 ng G2 visa na kung saan inamin niya, okay? Inamin niya, sabi ni LMM daw ay mag-reason out si Erich parang kinder. Inamin niya nga doon sa September 14 visa application, G2 category, mga palangga, na siya ay hindi si Erich Sylvester at hindi ipinanganak sa Hawaii o Hawaii.
So, kaya naman, September, fast forward, the next month, dahil pinagtagni-tagni ng US Embassy, ng US government, base dun sa pinirmahan niyang September 14 na application, na ikaw palang tarpulano ka, Erwin T. Tulfo, ay sinabi mo mismo, pinirmahan mo na ikaw ay pinanganak sa Leyte. Kaya minatch nila, mga palanggingging, aray ko. Okay? Okay. Minatch nila itong impormasyon na ito. Nakita ninyo, si Rafi Tulfo din tahimik sa loto, sabi niya. I think yung Rafi may issue din yan, but hindi pa natin nasalansan yung kanilang mga eksena. So malinaw na mga kababayan, tapos sinasabi nila, ito daw ang ginagawa ko to destroy you, Erwin. Uy, Erwin, kung gusto kita i-destroy, di ba, matagal na. Kaso lang, I thought, nung nung sabi ko nga, nung pinagtanggol pa nga kita noon, nasa DSW, di ka, pinagtanggol-tanggol pa kita noon, palangga. I thought, para ka sa bagong Pilipinas. Tama naman, para ka sa bagong bangag na Pilipinas. Imagine mo to the last minute, ayaw mo i-let go ang US passport mo because ina-after mo ang benepisyo. Syempre nga naman, kapag may US passport ka, you have the privilege to travel abroad. Like numbers of countries na hindi mo na kailangan mag-obtain ng visa to that country. Like when you go to Europe, when you go to Japan, China, or wherever. Yun pala yun, darling, may Clementine.